We are about to leave. We're going to the next destination. La Busy. Are you ready to go to the mountain? Yeah. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? It's so foggy that the driver needs to slow down because we cannot see anything in front of us. Et ligne pour les femmes. Well, normal lang daw to kasi nasa taas kami ng bundok. Pero talagang need namin magdahan-dahan kasi hindi namin makita yung nasa unahan namin. Happy naman ako dito sa driver namin kasi napakaingat niya naman mag-drive. Dito kami magla-lunch. Ayun, umorder kaagad ako ng ginger tea kasi hilog kami sa dami naming dinaanang bundok. Yung food nila dito marami pag nag-serve sila, pero yung portion kukonti. Start na kami ng aming activity. That is the bicycle ride. Habang nandito ako sa Vietnam, feeling ko nasa Pinas pa rin ako kasi halos magkakapareho lang yung katulad nito. Sa probinsya, may kalabaw, may gilingan ng palay, may mga tao na nagtatrabaho sa bukid. Parang sa Pinas lang. Pagkakaiba lang siguro yung language. Tsaka yung food na rin. Pero, sikwasa sila. Libanan Asiatic. Sinubukan kong buhatin yung basket ni ate. Mabigat pala. Ang laman nito mga damo na kinolekta niya para daw sa mga hayop niya na nasa bahay. Who's there? Look who's there. Hi. Ya dulu parto. Dumating na kami sa aming destination.
Dito, magstay kami ng 2 nights. Marami kaming activities na gagawin dito sa loob ng 3 araw. Pangalawa tong hotel na to since we arrived in Vietnam. It's so beautiful being here. It's amazing. So this is our room. Sabi sa amin nung guide, yung weather daw dito sa north is really different from the weather in the south, which is always sunny. Dito, laging foggy, lalo na pag umaga. I feel like I'm in Bali. Good morning! It's lapang time. Ayun si Sir, pumipila ka agad sa itlog. Sa breakfast nila, laging merong noodles. Yung famous na noodles nila kung tawagin pho. Dito yung breakfast, eat all you can. Pwede kang bumalik kahit ilang beses. Depende sa capacity ng tiyan mo. A few moments later. Ito yung view pag umaga. Medyo light pa nga daw to eh. Minsan, wala ka talagang makita. It's our second day here in Pudong, Vietnam. We are preparing to do our activities today. So today's activities, we're going to walk 7 kilometers. And what else are we going to do? The bamboo. We're going to do the bamboo thing. So Tom is getting ready. Yeah, getting ready. Is it comfortable, your shoes? Yeah, it's very cool. So sobrang excited namin. Nauna pa kami sa guide. Here's our guide. We're going to walk 7 kilometers, he said. So here is the view. Here it's really beautiful. I should go to the north also in the Philippines because they have also this kind of thing in Sagada, Mountain Province. Good thing dinala niya yung drone niya para makapture namin yung ganda ng lugar na to. So ito yung video na kuha ng drone. Yan yung village na bibisitahin namin dyan sa baba. If you love nature, you should really visit Vietnam. Ça va? Tu peux passer. I'm not too heavy. No, ça va. It's holding under my weight. Even the motorcycle can pass there. You think? Yes. Ito yung village na kita namin dun sa taas. Yung mga bahay nila elevated. Meron daw reason kung bakit elevated yung bahay. Una, para hindi makapunta yung mga wild animals. Pangalawa, para pag may landslide.
Pangatlo, para malagay nila yung mga animals nila sa ilalim. May ganito din sa Pinas, sa parting Bohol. Ça va, mon merci. Attention le match, hein. On appelle Marcel Souk, Ito yung isa sa mga hanap buhay ng mga kababaihan dito. Paghahabi at paggawa ng mga scarf at kung ano-ano pa mga handicrafts. Ito si Lola. Matanda na siya pero nagtatrabaho pa. Which is really nice in Vietnam. Wala akong nakitang mamalimos kasi lahat meron silang activity. At bawal daw ang mamalimos. Bravo, Vietnam! Ayan, binilang ko si Lola ng scarf. Mura lang siya, 150,000 dong. Almost 60 euro. Compare naman doon sa trabaho niya, talagang isa-isa niyang hinabi yung mga hibla. And I will have photo with her. Ayan, pinakita niya pa sa akin kung paano niya ginagawa. Which is hindi pala madali. la fibre de chanvre. Very beautiful this village. So after ng visit namin dito sa village, pumunta na naman kami sa isang village para doon. Dito may mga maliliit na waterfalls na tinuturo sa atin ng guide. I'm going down, you film me there. Parang ang sarap maglaba dito. C'est ça le pique-nique. C'est un gros pique-nique. Ah là là. Dommage, oublié chaîne à la place, on a que Sevendap, il n'y a pas de. Oh, oui, va? ça va. D'accord. Moi, il n'y a pas de problème. Dominique, Là, c'est le sucre que je fais. il faut éviter les sucres. Merci. Ah, morceau de tomate. Ah. Et vous savez manger? Ici, on prend le repas avec nos collègues. Là. D'accord. Sinon, on peut manger ensemble. Hein? Later. After namin mag-lunch, panibagong destination na naman. Itong tour na to, napaka-hectic ng schedule niya. Masyadong dense, kaya hindi ka maiinip. So itong lugar na to, nandito yung mga water mills na nagbibigay ng tubig dito sa mga palayan. Ito si Manong na kanina pa naghihintay sa amin. Ayan na, ready na kaming umalis. It's beautiful here, mo naman. Diyan pa ka tamal.
casse pour élever du poisson d'un Ah, d'accord. avec, Donc, on met les seaux, par exemple, dans la nourriture. After na maghapong activities, time to relax naman. Allez, vas-y. should I swim now? Now the counter is turning. 1, 2, 3. You have to tell me there. You have to go there. Days before. Ito si Sir. Sabi ko ako yung videohan. Siya yung nag-video-video. Video. I was swimming here. Malamig yung tubig. Pero once nandiyan ka na sa loob, okay na siya. Refreshing na. Did you swim in such a beautiful place before? It's cold, but it's good.